Sa edad na 84, di ko akalain na may simpleng bagay na makakapagbago sa akin. Mahigit 10 taon na akong nabubuhay na may sakit sa tuhod, kamay at likod, parang aninong sumusunod sa akin sa bawat hakbang. Pagod palagi at kawalan ng kaginhawahan, kahit na anong gawin ko, palaging bumabalik sa parehong sitwasyon. Isang araw, tahimik akong nakaupo at tinanggap na lang ang sakit na ito bilang bahagi ng pagtanda. Pero kamakailan, narinig ko ang tungkol sa isang simpleng recipe gamit ang turmeric na nakalimutan ko na. Sinubukan ko ito at sa loob ng 4 na araw humupa ang sakit. Hindi ito tuluyang nawala pero alam kong may magagawa ang katawan ko. Kaya nandito ako ngayon para ibahagi ang ginawa ko. Iyan po ang panimula sa kwento ni Mang Jerry. Gusto kitang makilala. Sabihin mo sa akin sa mga komento, ilang taon ka na at saan ka nanonood. Tuloy na tayo. Nagsimula ito sa kaunting kirot sa kaliwang tuhod. Sabi ko, pansamantala lang ito dulot ng pagtanda. Pero sa mga buwan, unti-unti itong lumala. Ang sakit ngayon kasama ko na araw-araw. Ang kabilang tuhod, balakang at mga kamay ko sumunod. Hirap akong mag-turn ng susi, buksan ng bote at butonesa ng damit. Wala na akong kontrol sa mga daliri ko. Nagiging mas mahirap na ang mga galaw. Napansin kong bumabagal na ako maglakad, palaging nakatingin sa lupa. Naging hamon din ang pagtulog, madalas akong nagigising gabi. Minsan nakatulog lang ako ng 2 o 3 oras. Minsan, nandyan lang ako, tahimik na nag-aabang na matapos ang gabi. Pero pagdating ng umaga, lalo lang akong napapagod. Sinubukan ko na ang lahat, mula sa mga mild na painkiller hanggang sa mas malalakas at anti-inflammatory na ibinigay ng doktor. Gumamit din ako ng mga cream at gel at nagpunta sa physical therapy. Sa ilang linggo, sinunod ko ang mga tagubilin at kahit paano, may mga sesyon na nakaramdam ako ng ginhawa pero panandalian lang pala. Pagkatapos bumalik ang sakit na parang hindi umalis. Sinubukan ko rin ang mga remedyo sa bahay at mga payo mula sa mga kaibigan. Sa kabila ng lahat, wala ring tumagal. Isang hapon, habang tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, ay nakita ko ang isang pagod na tao. Pagod sa pagsusumikap at paghihintay. Noong mga panahong iyon, naisip ko, marahil ito na ang aking kapalaran at ang sakit ay parte na ng aking pagkatao. Isang malungkot na pag-iisip dahil sa kaibuturan, parang sumuko na ako, humihinto sa pakikipaglaban. Pero may bahagi ng akin na ayaw itong tanggapin, isang boses na nagsasabing may mga landas pang dapat tuklasin. Marahil hindi ito ang mga sikat na daan kundi ibang paraan upang maghanap ng ginhawa. At sapat na iyon upang patuloy na maghanap. Sa halo ng pagtanggap at rebelyon, sinimulan kong pagtuunan ng natural bilang posibilidad. At dito pumasok si turmeric sa aking buhay. Isang Sabado ng hapon, habang nag-uusap sa phone kasama ang pamangking si Linda, sinabi ko na hindi ako makalakad ng higit sa kalahating oras sa mga nakaraang araw. Lagi siyang maaalalahanin at sa pagkakataong ito tahimik siyang nakinig at sa dulo, sinabi niya ang isang bagay na nagbago kung paano ko tiningnan ang mga bagay. Uncle, nasubukan mo na ba ang turmeric? Tanong niya sa akin. Napatawa ako at sinabi, meron ako niyan sa garapon sa likod ng aparador. Minsan ko lang ito ginamit sa Indian recipe at hindi ko akalain na may benepisyo ito sa kalusugan. Tumingin ka dito, sagot niya. Hindi ko sinasabing itigil mo ang mga gamot mo, pero makakatulong ito sa'yo. Kinagabihan, medyo nagdududa ako, umupo ako sa computer at nagbasa ng mga artikulo at pag-aaral. Ang turmeric, na may matinding dilaw na kulay, ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina ng India o Ayurveda. Hindi lang ito pampalasa kundi natural na lunas para sa sakit, sa pamamaga at pagpapalakas ng immune system. Nakakuha ng atensyon ko na ito ay ginagamit na ng mahigit 2,000 taon, tinatawag na ginto na pulbos sa India at ginagamit sa China para sa sakit sa kasukasuan. Ngayon, kahit modernong medisina ay kinikilala na ang mga benepisyo nito. Nabasa ko rin ang tungkol sa curcumin, ang aktibong sangkap ng luya na dahilan kung bakit may epekto ito bilang pangtanggal ng pamamaga. Sabi nila, nagwo-work ito sa pamamagitan ng pagharang sa ilang mga molekula na nagiging sanhi ng chronic inflammation na nagdudulot ng sakit sa kasukasuan, kalamnan at pagkapagod. Parang ang saya isipin, di ba? Naisip ko baka isa na namang pansamantalang uso. Pero habang nagtatagal,
Nakakita ako ng mga pahayag mula sa mga doktor na nagbigay sa akin ng ibang pananaw. Isa sa kanila sa simpleng panayam sinabi, ang turmeric ay hindi himalang lunas pero isa ito sa pinaka-epektibong natural na anti-inflammatories. Kung gagamitin ng tama, makakatulong ito sa mga may chronic inflammation lalo na sa matatanda. Kaya bumalik ako sa cabinet at natagpuan ko ang garapon ng turmeric. Nandoon ito, may matinding kulay at kaakit-akit na amoy. Inilabas ko ito at tiningnan na parabang ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Noong gabing iyon, nagdesisyon akong subukan ito. Wala akong masyadong excitement pero nagkaroon ako ng kuryosidad. Ang kuryosidad ang unang hakbang para muling makaramdam ng pag-asa. Bakit mabuti ang turmeric? Ito ay isang ugat na parang luya na may dilaw na kulay. Ginagamit ito bilang pampalasa at natural na lunas dahil sa curcumin na nagbibigay ng anti-inflammatory na katangian. Ang pamamaga ay natural na tugon ng katawan, parang alarm system. Ang acute inflammation ay mabuti at kinakailangan, pero ang chronic inflammation ay nagiging problema at nakakaapekto sa mga kalamnan, joints at utak. Maraming matatanda ang nakakaranas ng banayad na sakit at pagkapagod na madalas ay hindi nauugnay sa issue. Ang kurkuma ay may kakayahang harangan ng mga protina na nagdudulot ng pamamaga kaya't nababawasan ang sakit at pinapabuti ang paggalaw. Ang mga epekto nito ay dahan-dahan, hindi ito umaatake sa tiyan at hindi nagiging sanhi ng pagdepende. Hindi ito papalit sa medical na paggamot pero maaari itong maging kaalyado, lalo na kung hindi nagtagumpay ang ibang gamot. Mahalagang isama ang turmeric sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang turmeric ay hindi parang makina na basta-basta gumagana. Parang kalikasan ito, dahan-dahan, ngunit malalim at tuloy-tuloy. At yun talaga ang essence nito. Hindi ito magic. Ang agham ay pare-pareho ang sinasabi. Kaya't naisipan kong subukan ang isang recipe. Pero hindi ko gusto ng mahirap na proseso o mga sangkap na mahirap hanapin. Kaya't naghahanap ako ng simple at natural na recipe gamit ang mga kung anong meron ako sa bahay. At yun nga, nagdesisyon akong gawin ang tinatawag ng marami na concoction. Una, ito ang mga sangkap na ginamit ko. Isang antas na kutsarita ng turmeric powder, isang maliit na kurot ng giniling na itim na paminta, isang tasa ng unsweetened na plant-based na gatas. Gamit ko ay oat milk, pero okay din ang almond, bigas, o kahit gatas ng baka, kalahating kutsarita ng coconut oil o extra virgin olive oil, at isang maliit na piraso ng sariwang gadgad na luya. Optional, pero inire-rekomenda. Madali lang ang paghahanda. Sa isang maliit na kawali, ibinuhos ko ang plant-based na gatas. Tapos, idinagdag ko na ang turmeric, paminta, luya at langis. Niluto ko ito sa napakababang apoy. Hinahalo gamit ang kahoy na kutsara para hindi dumikit. Hindi ko ito pinakuluan ng husto. Hinayaan ko lang na bahagyang kumulo at pinanatili ito ng mga 5 minuto at laging hinahalo. Nang handa na, sinala ko ito sa pinong filter para sa mga residue ng luya o turmeric. Hanayaan kong lumamig ito at dahan-dahan ko itong ininom parang may espesyal na sandali. May lasang kakaiba, medyo lasang lupa na may kaunting anghang mula sa paminta at luya. Pero sa langis at plant milk, ang sarap ay naging makinis at mainit. Kung gusto mo, pwede kang magdagdag ng kaunting natural na honey, pero mas gusto ko ito na plain. Isang mahalagang bagay na natutunan ko ay ang paminta. Hindi lang ito basta palamuti, kundi may halaga talaga. Ang paminta ay may substansyang tinatawag na piperine na nagpapabuti ng absorption ng curcumin ng 20 beses. Kaya kahit na isang kurot lang, huwag itong kalimutan. Sa simula, nagkamali ako. Akala ko mas marami ang turmeric, mas masarap at maraming benepisyo. Pero nagiging mapait ito. Ang sikreto ay consistency, hindi sobrang dami. Uminom ako nito tuwing gabi bago matulog. Sa halip na kape o tsaa, ang gintong tasa ko ang naging bahagi ng routine ko. Nakakatulong ang init ng gatas para mag-relax ako at ang kaalaman na ginagawa ko ito para sa sarili ko ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kontrol. Ang mahalaga ay ang consistency, pakikinig sa katawan, at pagbibigay dito ng maganda araw-araw. Sa unang gabi, wala akong inaasahan. Maingat kong inihanda ang halo, umupo ako sa kusina, tasa sa kamay at dahan-dahang uminom habang nararamdaman ang init sa loob ko.
Parang ito ay lupa, parang bahay, pero may kaunting lasa rin ito ng pagdududa. Hindi ko inisip na ang isang simpleng bagay ay makakapagbago ng buhay kahit hindi para sa akin. Sa ikalawang araw, nagising ako na parang normal lang, medyo magulo at may pananakit sa mga binti at kamay. Pero nang pumunta ako sa kusina para maghanda ng almusal, napansin kong mas malaya akong nakagalaw. Naisip ko baka swerte lang ito. Nang gabing iyon, inulit ko ang recipe. Habang hinahalo ko ang timpla, naisip ko kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ang munting sinyal ng pag-asa ay tila mas mahalaga kaysa sa anumang gamot. Sa ikatlong araw, nagising ako na may mas maraming enerhiya. Lumabas ako sa harap na pinto at naglakad pababa sa pasilyo na hindi ramdam ang bigat sa mga tuhod. Nandyan pa rin ang pananakit, pero mas kaunti na. Sa lahat ng mga ito, unti-unti nang nawawala ang takot sa paggalaw, lalo na kapag ang bawat galaw ay nagdadala ng sakit. Isang hapon habang nag-aasikaso ako ng paper, bigla akong boom bent down ng walang isip. Doon ko naisip na nagagawa ko na pala ang mga bagay na naitigil ko. Mga simpleng galaw, parang tahimik na iniiwan ng katawan kapag nasasaktan. Pero sa ikaapat na araw, iba talaga ang naramdaman ko. Emotional. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa turmeric o dahil sa pakiramdam na inaalagaan ko ang sarili ko. Pero sa araw na iyon, naramdaman kong ako na ulit ang may kontrol sa katawan ko at nagluto ako ng almusal, naglakad-lakad sa bakuran. Tinawagan ko ang pamangkin ko upang ibahagi kung ano ang nararamdaman ko. Nakikinig siya ng masaya at bigla siyang nagsalita ng isang bagay na talagang nagpatawa sa akin. Tiyo, minsan ang nakapagpapagaling ay hindi sa parmasya kundi sa kusina. Nang gabing iyon, bago ako natulog, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Kapayapaan. Hindi ito dahil nawala ang sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong may nagbabago. Parang may sinasabi ang katawan ko na hindi ito sira at matagal na itong naghihintay ng pagkakataon para kumilos. Doon ko naisip na sa kabila ng aking edad na 84, may mga bagong daan pa akong pwedeng tuklasin. Matapos ang ilang araw ng pag-inom ng resiping ito, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi ito himalang lunas pero talagang nagbibigay ito ng ginhawa. Parang hindi ito isang biglaang ilaw na nag-aalis ng lahat ng problema, kundi parang unti-unting pagbubukas ng bintana para pumasok ang sariwang hangin. Ang katawan ko ay sumasagot pero sa sariling bilis nito at hindi pwedeng pilitin. Ang naramdaman ko ay unti-unti, tuloy-tuloy at higit sa lahat tapat na pagpapabuti. Mula sa simula, alam kong hindi ito kapalit ng doktor pero wala namang masama, di ba? Hindi ko tinigil ang mga gamot ko o iniwan ang mga rekomendasyong sinusunod ko. Pero ramdam ko na ang resiping ito ay magandang karagdagan. Isang bagay na tumutulong sa akin na kumilos na mas kalmado at walang sakit. Minsan, hindi lang ito tungkol sa pagpili ng landas, mas mahalaga ang pagsasama ng magaganda sa parehong mundo nang walang takot na sumubok. Yung turmeric man, hindi magic na tableta para sa ginhawa. Kung umaasa kang mawawala ang sakit agad, madidisappoint ka. Ang susi ay consistency at pagtitiyaga. Isama mo ito sa iyong routine tulad ng pagsisipilyo ng ngipin. Paglipas ng panahon, mararamdaman mo ang pagbabago at ginhawa. Bigyan mo ang iyong katawan ng ilang araw. Obserbahan mo kung paano ka nakakaramdam ng hindi nag-obses. Minsan, sapat na ang simpleng pagbabawas ng sakit upang makabalik sa mga gusto mong gawin. Ang ginhawa ay hindi nakasalalay sa iisang recipe kundi sa kabuuang gawi. Magandang pagkain, kaunting galaw araw-araw at magandang tulog. Tandaan, ang pamamaga ay hindi lang sa mga kalamnan. Lumalala rin ito dahil sa stress. Mahalaga na samahan ang resiping ito ng ibang hakbang para sa iyong kalusugan. Binago ko ang aking lifestyle at nagsimula akong maglakad-lakad tuwing umaga at pinabuti ang aking dieta. Mas kaunti ang pritong pagkain at asukal, ngunit mas maraming prutas at tubig. Natutunan kong matulog ng mas maaga at inihahanda ang aking tasa ng turmeric. Gamitin ang dekalidad na turmeric at lagyan ng itim na paminta para sa mas magandang pag-absorb. Isang maliit na kutsarita lang ang sapat. Inumin ito isang beses sa isang araw, mas mabuti sa gabi. Pakinggan ang iyong katawan. Hindi mo kailangan maging perpekto. Mahalaga ang intensyon.
Sa edad na 84, natutunan kong hindi pa huli para maramdaman ang mas mabuti. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa sarili at pagbibigay ng pagkakataon. Sinasabi ko sa aking katawan, nirerespeto pa rin kita. Gusto kong tulungan ka. Kung nagigising ka ng may sakit, naiintindihan kita. Alam ko ang sakit at pagod sa paghahanap ng lunas. Sana'y huwag mong kalimutan ang iyong pagkamausisa. Huwag subukan ito dahil sa pangangailangan kundi sa posibilidad. Hindi ito bulag na pananampalataya kundi isang tapat na tanong. Ano kaya kung talagang makakatulong ito sa akin? Hindi ko kayang ipangako ang mga himala. Nandito ako hindi para sabihing magbabago ang lahat sa isang iglap. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo, ang sakit ay hindi kailangang maging kasama mo habang buhay. Minsan, ang pag-alis nito ay nakasalalay sa maliliit na bagay tulad ng simpleng gawi o sa isang tasa na ikaw mismo ang naghanda. Kaya't subukan mo ito sa loob ng ilang araw. Gawin mo ito para sa iyong sarili. At kung hindi ito ang sagot, ayos lang. Hindi ito nakamamatay. Pero huwag kailanman huminto sa paghahanap ng mga bagay na nagbibigay saya sa iyo, mga piraso ng sarili mong naisip mong nawala. Yan ang kwento ni Mang Jerry. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Nasubukan mo na ba ang mga natural na lunas na katulad nito? Ano ang naranasan mo? Ibahagi mo sa akin sa mga komento. Interesado akong malaman kung ano ang nakatulong sa iyong paglalakbay. At kung may kakilala kang dumadaan sa ganitong sitwasyon, ipasa mo ito. Hindi mo alam kung gaano ito makakapagbago sa kanilang araw. Mag-subscribe ka para patuloy na matutunan ang mga paraan upang mamuhay ng mas maganda, may higit na kalayaan, mas maraming wellness, at mas maraming kapayapaan. Walang pinipiling edad dahil mahalaga ang bawat taon at bawat maliit na hakbang patungo sa ginhawa ay mahalaga.